guys, ang daming mga naglalabas sa mga bagong online loan platform sa Google Play Store at sa iOS ha. Kaya dapat silipin natin mga to at alamin kung legit ba to or dapat pa natin lapitan or wag na lang. Tulad na lang tong loan app ha na bago. Yes, bago or baka naman mukhang bago ha. Itong si Finara Credit na nasa Google Play Store. Pagbabasihan mo lang kasi yung mga sinasabi niyang pwede daw siya magpahiram ng up to 50,000 pesos at yung stars niya which is 4.8 with 2,000 plus reviews, aba, kung hindi ka careful, mapapa-download ka. Kasi sinubukan mo muna siya para sa inyo para bigyan ko kayo ng heads up. Kasi yung pinakaayaw ko sa lahat guys, yung may nag-clickbait. Talaga bang maganda yung terms nito? Kasi 6 terms daw ha, baka paasa lang. Kaya in this video, silipin natin and you decide kung okay to o hindi. Bago kayo mapa-download at magsisi. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here at dito pinag-uusapan po natin yung iba't ibang mga online loan platforms because yung goal natin dito is financial literacy. Hindi yung basta-basta na lang tayo umuutang here and there guys dahil dapat inaalagaan yung ating mga credit history. Sayang naman, okay? This video is not sponsored of course and it is based on my personal experience because like I said, sinubukan ko po yung Ola. And by the way guys, yung loan app na to ay nada-download lang po sa Google Play Store. So, I had to use this phone, which is an Android phone. Ayan, dinownload ko siya dito. Yung loan app na to, ayaw pa screenshot ha. Kaya kailangan ko siyang picturean with my other phone. Sana all, dalawa yung cellphone. Well guys, nagre-review po ako ng mga Ola at hindi lahat ng Ola ay available sa both platforms. So, kailangan kong dalawang cellphone. Pero kung kailangan nyo rin ng dalawang cellphone, don't worry guys because if you have S-Loan or SPay Later, buy these phones on installments. Ito guys, so nasa Shopee po sila. Kung meron kayong mga S-Loan, SPay Later, which is definitely legit, then you can use my link sa mga products na to. Anyways, yung focus natin ay sa kay Finara Credit na madadownload po sa Google Play Store ha. Sinabi ko guys, ayaw niyang pa-screenshot. Nakita ko yung offer niya which, kunyari, 6 payments. So the first thing we want to know is, legit pa yung loan app na to. Now, nahanap ko si ZRT, yung familiar siya guys. If you haven't seen my old vlog about ZRT, ayan po. Ito po yung thumbnail. But anyways, even if itong si ZRT ay nasa SEC, pero importante guys na yung Ola ay nandun sa list of recorded online lending platform sa SEC. So kung wala doon, red flag na yan. Anyway, sinubukan ko pa rin siya even if nahirapan ako sa pagkuha ng mga ng pictures ng application process para mapasilip po sa inyo kung anong meron sa loan app na to. Anyways guys, this loan app, meron po siyang delete option sa dulo kung ayaw nyo sa kanya. Pero huwag nyo lang hintayin na magpa-delete pa kayo guys. Ito na lang panoorin nyo and para magkaroon kayo ng idea kung dapat nyo ba siyang lapitan o hindi. Bubuksan mo naman yung lahat ng yung mga comments sa Google Play Store, kaagad-agad yung bumungad. May nagsasabi wag daw i-download. It's up na yan ha. But anyways, dinownload ko pa rin siya. So syempre nagbigay din ako ng phone number sa kanya and then yung OTP ay nanggagaling kay Finara Credit pero yung sa taas is si Cash Market. Alam mo, duda ako sa mga ganito guys pero kailangan natin magpatuloy. Labas na 50,000 pesos daw yung maximum niyang pwedeng ipahiram with interest rates as low as 0.05 per day or lower than that, ka dyan. Terms daw is 91 to 360 days. And sneak peek, okay, fine. Sinunod niya nga yung long terms na yan. Pero maloloka kayo pag nakita yung, ayun, kinlik ko yung apply now. Humingi po siya ng permission sa SMS. And then, ito, grant usage access for higher credit limit. Naninervous ako sa mga ganito, guys. Pero anyway, so binigyan ko siya ng access. And then yun, next niyang hiningi, ID na kaagad. So mga IDs na tinatanggap niya, maaaring UMID, SSS, passport, driving license, PRC, postal ID, national ID, physical man or electronic. O marami siyang tinatanggap bale. Marami kang pagpipilian, pero is it really worth it na ibigay niyo yung mga IDs, yung mga ganyan sa kanya? Especially that it has your personal information. Malay niyo, baka nangunguhalong information to ha. Anyways, I gave them my driver's license. And then, pinicturean ko siya. Kaagad niya nang fill out yung other details sa baba. So, kailangan mo lang i-check kung tama ba yung na-capture niya. At tapos, hingin pa siya ng personal information like industry, company name, type of employment, monthly income, payday 1, 2, and 3, down to the information na optional na daw. Yung mga optional information, kasama dun yung Facebook, Viber, or phone account, hindi ko na binigay dahil optional nga eh. Pag-click ko ng continue, humingi siya ng residential address. Anyway, so doon naman sa industry, sinabi ko sa kanyang freelance, hindi naman siya humingi ng payslip or mga other details, absurd details like company name and address. Sinabi ko freelance eh. At humingi siya ng 2 contact references.
So guys, kung talagang lalapit kayo sa mga OLA na to ha, makikipagsapalaran kayo sa kanya, just make sure na lang na nagbigay kayo ng abiso sa mga people na nilagay nyo sa contact reference dahil maaari po talaga silang tawagan. Hindi ko lang alam kung tatawag to sa ibang mga tao na nasa phone book, but just be careful na piliin lang po ng mabuti kung sino yung ilalagay nyo dun sa contact reference. Dahil yun yung contact reference, emergency contact, na kung hindi kayo sumagot, sila yung matatawagan. Sure yan. At doon na lumabas yung kanyang offer, which is, it's not 50,000 pesos, it's not 5,000. And actually guys, okay lang naman. Kahit na magsimula pa sa mababang amount, okay lang yan. Kasi, syempre, bago tayo sa isang loan app, okay, 1,000. Or actually, if pang tawid, okay na rin yung 1,000. Pero yung hindi maganda dito, alam mo naman, 6 term siya. Pero joke siya. Kasi, kita mo guys, first term pa lang, which is 7 days to pay, bayad na yung loan mo. At meron siyang 2, 3, 4, 5, 6 para lang masabing long term siya. Fine. Intindihan natin yan kung 7 days siya. Ito pa yung pinakamasaklap mga guys. Dahil hindi naman siya buong natatanggap. Makikita mo sa baba. Meron siyang service. At least naman, transparent siya. Kasi sinasabi niya namang yung amount disbursed is 670. So, go pa rin ba kayo sa isang OLA na ang laki ng kinaltas, bayaran mo sa loob ng 7 days. Na ang laking kaltas to, ang laking interest to kasi yung service fee forms part of yung effective interest ng isang OLA na pwedeng ipatong. And for 7 days, yung effective interest niya, which kasama ng service fee, sobra 15%. Lagpas nga to sa cap ni SEC na 12% eh. Even worse is that 7 days to pay lang siya. So kaloka, i-go mo pa rin ba? Well, I did. Nagbigay ako ng e-wallet sa kanya. So kung malaman kung kagad siya matanggap, and buti na lang guys, naka-priority review pa, hingi siya ng stars para priority review kunyari. Pero hindi ako na-approve, which is fine by me. And syempre naman, ba't mo naman i-claim yung loan na ang laking kaltas, no? Marami naman po tayong mga legit na mga OLA na pwedeng lapitan. Yung final judgment ko sa loan app na to, ayoko sa loan app na ganito, guys. Total, marami naman tayong legit na pwedeng utangan. Wag lang dito. At bago kayo mapadpad sa mga klaseng loan app, please check the legit loan apps playlist by Ate Red, which is andito po. Yun po yung mga OLA na nasubukan ko, and definitely mas maganda yung term siya kaysa sa OLAng to. Wag dito. Mukha siyang familiar, guys. Mukha siyang si ZRT na nagpalit ng pangalan, naging si Finara. Para kunyari bago. Kaya ang dami niya ng stars. And if you wanna see that vlog about ZRT, it's here para ma-compare niyo siya. Pero dito pa lang, before I end this video, I just wanna say na kung ako masusunod at kung susundin niyo ako, ayoko sa ganitong loan app. Doon tayo sa legit. Yung talagang nakikita sa list of recorded online lending platforms, yung pangalan ng app. And that's it for today's video. See you on my next vlog.